magandang umaga po. Ako pa rin po si Ricky Matay. At syempre, kasama ko pa rin ang pinakamatinik na talaga ng mga male anchor dito sa Net25. At syempre, ilagay natin sa, sa buong Pilipinas na. Sige na. Parang papugi ka, Nelson. Ay, syempre naman, kailangan yan. Araw-araw, dapat ay pa-improve ka ng pa-improve. Dapat. Oo, yes. no? O, naglakad ka ba ulit ngayon bilang Naglakad ambag? ulit ako para makatipid-tipid tayo sa gasolina. Sa energy. Sa energy, ano? Oo, Kasi napakalayo rin ng bahay mo. Ang layo, mga promunting lupa. Naglakad ako. Kaya pala kanina, ibang amoy mo, no? Oo nga. Naligo tayo ng pawis. Oh, kaya basa-basa pa yung buhok ni Nelson. Anyway, kayo po, kamusta naman po kayo lahat sa ating po mga taga-subaybay? Siyempre sa ating Radyo Aguila Jessie Sentay Dos. Easy. At saka syempre sa mga nanonood po sa kanilang mga YouTube channel, sa kanilang mga iPhone, sa kanilang mga iPad, sa Facebook natin, di ba? Sana po ay kayo ay magkaroon ng magandang panimula ng weekend. Dahil akalain mo, Nelson, napakabilis na itong linggong ito, ano? At saka hindi lang yon. Itong weekend na ito, kasunod nito, long weekend na. Long weekend na Kaya naman. yung iba ay Oo. dire-diretso na yan. Oo. Hanggang sa Abril na, pagbalik. Oo. Ang bilis talaga itong Marso, no? Kasi dami talaga nangyari, eh. Totoo yan. Oo, di ba? Mga kapanapanabik na pangyayari. Oo, pero ang tanong dyan, kung may aalis ba? Dahil sa taas ng presyo ng petrolyo yun lang, ngayon. yun lang. Ultimo, sabi nga nilang ng Kaap, di ba, magbababa ng mga presyo dun sa mga terminal fee, etc. Di ba? Pero hindi. Nag-check ako kagahapon ng mga ticket. Oo, mahal. Doble. Kasi Dumoble kung talaga. ngayon ka bibili, Ay, talaga oo naman. mahal na. Pero yung mga kababayan kasi natin na talagang ipinaplano ang kanilang bakasyon, isang taon ba nakabili na yan? Oo, kaya yung iba naman nag-iisip kung itutuloy pa ba nila, Ayun no? ang problema. Oo, kasi hindi lang naman yung ticket yung magiging nila, gastusin na Totoo pag umalis yan. kayo. Siyempre po, nandyan yung inyong mga pagkain, honor. Baong pera. maraming baong pera. Ang problema po ngayon, napakataas na mga Ayun. bilihin ngayon. 'Di ba? Ang nakakatakot nga, 'di ba? Sabi nila ang LPG daw, ang ating supply daw, Tataas. ang supply daw natin hanggang ngayong Konti. buwan na lang. Ha? 1,000 plus ng LPG. Kaya alam mo ba, Nelson, sa Indian, nagkaubos ng induction cooker. Totoo yun. Induction stove, At oo. saka yung pagbili ay pila-pila na sa ibang bansa. Oo, naramdaman, ako, nagpapakarga ako ng gasolina, nagpapa-full tank ako kada linggo. Doon ko talaga naramdaman kagabi. Talagang 120% ang itinaas. Naramdaman mo pa yan? Naramdaman. Kung ikaw na, nakaramdam, paano pa iba? Di ba? Ramdam na ramdam ko yun. Kasi ramdam. sabi ko, ba't bigla? Inaasahan ko naman, siguro dodoble lang. Pero humigit sa doble po. Naku po. Philippines, Philippines ulit mention dahil po dun sa latest na datos po nung mga watchdog natin, number 1 ang Pilipinas sa pagtaas ng presyo. Totoo yan. Dito sa buong mundo ng diesel, simulan mag-umpisa yung crisis dyan sa Middle East. Imagine Pilipinas, na pinasundan lang po tayo ng Nigeria. Naku po. Ayan. Anyway, ito na nga. Pagandahin muna natin. Pagandahin muna natin bago tayo, Puro pampalungkot agad yan. bungad na bungad pa lang ba? Oo nga, pero ito po, sige. Gandahan naman natin Ayan ngayon na. ang ating lagay dahil syempre Sabi ko uunahin sa'yo, natin ang swabing-swabing Yan. pambungad ngayong Yan umaga. dapat. O, imagine mo ka, Nelson, papasok ka ng school. Tapos, bigla mong ma-realize wala kang wallet. Parang ngayon, wala akong wallet eh. Akala ko mo malilibre ka ngayon ng hotdog dyan Nakalimutan sa ko ang 7-Eleven. wallet. Ano bang nangyayari sa estudyanteng nakaiwan ng wallet? Ito po, syempre kung naiwanan mo wallet mo, paano kung magabayad ng pamasahe? Ay, lalo kung nakasakay ka sa jeep. Oo. Wala buwa namang po. Gcash sa jeep. Problema nga yan. Diba? Anong nangyari ba? Kaya, syempre, magpapanik ka. Oo Baka kakain, magwa 1, 2, 3 ka. Alam mo yun, sabi nga nila, yung parang... tatakbo. Oo, Hindi tatakbo nagbabayan. lang. Pero ito, ang isang estudyante na si Alaya. Si Alaya. Habang nasa biyahe ng Egypt, pula may Kawayan, Malanday, papunta na monumento. Malayo-layo. Magbabayad na sana siya ng pamasahe. Pero, napansin niyang naiwan niya ang wallet niya sa bahay. Naku, problema Babalik nga daw yan. sana nito ang wallet o babalikan niya sa bahay. Pero, may unexpected na nangyari. Napansin daw ng driver na nakitang parang nag-aalala ang estudyante. Pero niya kung bakit na siya bababa. Bakit ka bababa? O, Iha. bababa ba? At
na malaman ang sitwasyon na wala nga itong pambayad ng pamasahe. Wala dahil kang naiwan wallet. ang wallet niya. Oo. Hindi na siya pinababa ng tsuper. Ba? Nilibre na siya sa pamasahe. At ito pa, Anong nangyari? bukod doon, Oo. binigyan pa siya ng 100 pesos. Ah, siya ba yun? Ay, ang ganda. Ay, Parang kahit hindi ako- yan si Kitty yata yan eh. Siya ba yan? 500 bibigyan. Siya ba yan talaga? Ang ganda Ah, siya nga, oo. Oh, yun naman pala talaga. Para may panggastos para makapasok sa Oy, school. napakabait ng Sa driver. post ng nanay ni Alaya na si May Flores, lubos po siya nagpapasalamat sa malasakit na ipinakita sa kanyang anak. Eh kasi nga, kung halimbawa, nilibre mo sa jeep. Oo. Eh paano naman makakabalik yun, di ba? Oh, tama. Oo, wala siyang pera. Oo. Bilib daw siya sa tsuper at panalangin niya na mas biyayaan pa ito at maging inspirasyon sa lahat. Ayan. Pero kung ikaw, kung siya talaga yun, si Alaya ba talaga yun? Ang pinakita natin picture, kamukha ni Kitty Duterte. Hindi ba? Yung picture, yung pula, si Alaya nga. Isa ba yan? Magkano bibigay mo ka, Nelson? Pag ikaw... Mga 95 pesos. Huwingin ko pala sukle. Oh, di ba? Hindi kasi Ayan. ito, pagka kasi nakabihis ng karaniwan lang, hindi mo na mapapansin eh. Oo. Na tingin mo lang ordinaryo din eh. Oo. Pero nabalitaan mo rin ba yung isa Oo. namang pasahero? Oo. Siya naman nagbigay ng 200 na bayad. Nabayad. Oo, sa tsuper. Oo. At nung tinatanong, nasaan na yung saan itong 200? Bumaba na agad. Hindi na kinuha yung sukle. Hindi na kinuha yung sukle. Ay, ayun ang sabi din kahapon ni Mar Balbuena, no? Oo. Siyempre, hindi pa naman naapurbahan yung taas pasahe nila. So, halimbawa, kung kayo po ay magbabayad, baka pwede nyo nang huwag Correct. na kunin yung sukle. Pero malaking bagay yun, ha? 100. At saka kung minsan kasi, lalo na, halimbawa, tayo naman, medyo nakakaluwag-luwag tayo. No? Oo. Pag sumakay tayo ng jeep, yung ba naman pisong sukle, makikipag-away ka pa. Oo. Bakit? Ano lang ito? Piso. Di ba? Oo. 12 na ang ngayon? Sasabihin ng driver niya, matagal na pong 30. Ayan, so tulong-tulong nga tayo. Oo, sabi nga, tulong-tulong di ba? tayo. Kawawa rin naman yung mga nagpapasada eh. Tama. Mabuti nga may nagpapasada pa. Totoo. Kahapon po, libo-libo pala yung na-stranded. Eh kasi Grabe. yun daw, bukod sa nagtigil pasada, Oo. yung ibang jeepney driver nakapila Oo, sa ayuda. sa ayuda. Yung iba naman, Oo. nung makakuha ng ayuda, hindi na bumiyahe. Oo. Kaya ang daming walang... Nasakyan masakyan kahapon. Ako po Oo. ay nagkaroon naman ng meeting doon sa Taguig kahapon. Oo. Akala ko parang lockdown na ulit. Bakit? Wala talagang sasakyan, ha? Usually, pag Huwebes po, talagang napakasikip Matraffic. dyan, matraffic dyan. Pero kahapon, wala sasakyan. Parang naalala ko po tuloy ng pandemya. Parang ganyan yung mga nararamdaman Mukhang dyan na noon. tayo papunta, no? Mukha nga. May sasabi po yung mga analista ngayon na kung meron ito daw yung COVID 2.0. Oo. Dahil daw parang ito na daw yung pandemic feels nga. Una, parang sasabihin mag-work from home. Yeah, Nangyari number na. one, oo. Oh, pangalawa, i-restrict po o pipigilan po yung pagbiyahe. Oh, 'di ba? Dahil energy crisis nga, 'di ba? Tipid tayo. Tipid-tipid. Pero sana naman hindi talaga mauwi sa complete lockdown o sa lockdown. At saka mas matalino na yata yung mga tao ngayon, ano? Bakit? 'Di ba? Sabi nga ng pandemya, marami tayong natutunan diyan. Sa bagay, oo. So dapat alam na po natin. Pero ngayon, Ricky, di ba noong pandemya, naka-face mask tayo? Oo. Palagay ko ngayon yung face mask, medyo iaangat na sa mata natin. Gagawin piring. Oh, para hindi na makita yung mga presyo. Ayun na nga daw. Ayun. Oh, ayan. Eto naman, Oh. eto naman mga babayan, isa pong critically endangered na Cantor's giant softshell turtle ang matagumpay pong naibalik sa Apayao River matapos maalagaan ng mga otoridad. Pinangalanan po siyang Malaya. Free. Ito po yung babaeng pagong nakuha ng isang mangisda at agad na ipinasa sa mga kinaukulan. Soft shell eh, medyo malambot, hindi siya, madaling... So mas siya, mas fragile po yan. Yes. Oo. At dahil dito, ayun, kaagad pong naasikaso ang pagong mula sa medical check hanggang sa tamang documentation bago tuluyang pinakawalan pabalik sa kalikasan. Ayon sa mga eksperto, hindi ito karaniwang pagong, ha? Isa po itong bihira at nanganganib ng species, endangered. At umaasa po siya sa malinis at tahimik na ilog para mabuhay. Ang special pa rito, Ricky, pinapaniwala ang ito ay may dalang itlog. Wow. May mga itlog. At maaaring magsimula ng panibago niyang henerasyon ng kanyang lahi sa ilog. So parang siguro, naglilihi, naghahanap ng manggang hilaw, kaya na. Pero mabuti yan, nailigtas. Kaya bilang proteksyon, itinalaga po ang bahagi ng ilog bilang sanctuary, katuwang ang local communities. Ang pagpapalaya kay Malaya ay kasabay rin ng paggunita sa World Water Day
isang paalala kung gaano kahalaga ang pangalaga sa ating mga anyong tubig. Nako, buti na lang meron tayo ginawang sanctuary. Kasi ang kinakabahan ko dyan, di ba, usually yung mga ating mga environmentalists, nagpapakawala nga po sila ng mga hayop na naalagaan nila kapag okay na. Pero paglabas naman, nandyan na yung mga poachers, yung mga manghuhuli, yung mga lokal na walang pakundangan sa kalikasan, di ba? Parang yung balyena, di ba, dati, no? Oo, napatay lang. Kaya ito at least sanctuary ito. Yeah, importante din yung ganitong naibabalita natin para nagkakaroon na ng awareness yung publiko. Kapag kami nakitang mga kakaibang hayop, kasi ang tendency, pinapatay, no? Natatakot, hinuhuli, papatayin. Parang yung binalita mo, napakapangit nung isang araw, no? Yung hayop, ano? Kala mo siguro parang hindi mo masabi mo, hindi mo malaman kung daga, yung o parang may paniki, pakpak. pero yan Pero po, endangered. na, Tandaan po natin, tahanan din nila itong ating daigdig. Ito naman, Ka Nelson. Meron pa. Last time, nabida na namin ito. Alin yan? Itong song na Dance Craze na Ano ba yan? hawak mo ang beat. Nabitaw. Nasayaw mo na ba yan? Nabitawa ko na yan. Nasayaw mo na ba yan? May pangako po sa atin si Nelson Lubao ngayong araw, ha? Ano mangyayari? Ha? Na makakanta ka. Hindi ko alam kung ito yung kakantay walang mo. problema dyan. Ito Kanta lang kasi, walang tigil ang pagka-viral ng Dance Craze. Yan, Sino ba yan? Pero this time, mga traffic enforcers naman po natin mula sa Negros Occidental ang nakisali sa trend. Ayan, panoorin mo muna. Ka-traffic lang naman. Ayan. Ayan pala yun. Yun, Wow. May tugtog nga, no? Napakalambot ng katawan ni Koya. Ito na, malapit na yung chorus. So, nagka-traffic siya, may tugtog. At may cameraman pa. Mabuti wala nagkabuhol-buhol na traffic at wala nagbanggaan. Yun na. Ayan na, kanina sir, tinugtugan ka na. Ayan na, malapit na, mapapaindak. Yun. Ayan, sa patuloy po na pagtaas ng presyo ng krudo at traffic sa lansangan, ang mga traffic enforcers sumayaw sa gitna ng kalsada para kahit paano mawala daw ang init ng ulo ng mga tao. Kaya naman po, tingnan natin sila, ha? Nakakawala ba ng init ng ulo yan? Tanggal talaga init ng ulo mo dyan. Siguro siya rin nawala init ng ulo niya, no? Di ba? Siguro. Ang ibig sabihin dyan, enjoy mo yung ginagawa mo eh. Tama. Pero nag-viral na rin po ito. Ilang taon na nakakalipas na nag-umpisa yung mga traffic enforcers magsayaw-sayaw, nung mga unang panahon talagang sumasayaw. Sa Maynila meron mga dancing policemen na tawag nila. Dancing policemen, dancing tanod. Yan. Kaya naman saludo po ako sa mga nagta-traffic enforcer talaga. Lalo na ngayon napakataas po ng temperatura na dito sa ating bansa. Yan ang problema. Kaya dapat alamin natin ang status ng panahon ngayon. Sakto. ASPN! Alam nyo ba, maapektuhan po ng easterly ang bansa. Inaasahan na bahagya maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog, pagkidlat sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Kaya dahil dito, posible po ang biglaang pagbaha. Biglang pagbaha o flash floods at pagguho ng lupa o landslides, lalo na sa mga lugar na makakaranas ng malalakas na pagkulog at pagkidlat. Kaya pinapayuhan ng lahat na mag-ingat. Inaasahang aabot po ng 32.5 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura ngayong araw. Painit ng painit. Yan po ay mararamdaman bandang alas 3 ng hapon. At lulubog naman ang araw mamayang alas 6-8 ng gabi. Parang kahapon, ganyan din ang oras. Samantala, 2 lugar po sa bansa ang posibleng makaranas ng dangerous level ng heat index ngayong araw. At ayon po sa Pag-asa, ang mga lugar na ito ay ang 42 degrees Celsius heat index sa San Jose Occidental, Mindoro. Yan po ang pinakamataas na naitalang damang init para sa araw na ito. Matindi. Inaasahan na mga abot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City sa Pangasinan. Ang mga nasabing antas ay nasa ilalim na po ito ng danger category at magdudulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke lalo na sa mga matagal na mabibilad sa init. Kaya lagi tayong pinapayuhan na ugaliing uminom ng maraming tubig, magdala ng payong o iba pang panangga sa init at maiwasan ang masamang epekto nito
sa ating po namang kalusugan. Okay, ingat-ingat po ang ating sinasabi nga kapag nararamdaman nyo na po na talagang mataas na yung sikat ng araw, sumilong na po kayo. Lagi magdala ng payong, di ba? Ang damit po natin ngayon, wag na muna po tayo mag-turtleneck at mag-sweater. Oo, wag na muna mag-jacket. Oo, wag na muna mag-jacket. Yung mga sabi nga nila, cotton daw po, Oo. breathable na materials. Nako, lalo na po kasi nakakait ng ulo dahil patuloy pa rin ang pagtaas po ng presyo ng ating mga produktong petrolyo. Meron pa rin. Meron pa rin po dahil Naku wala pa naman. rito ang risk premium cost na ipinataw ng mga kumpanya na langis. Sa presyo po ng produktong petrolyo sa world market as of March 23 to 26, ang problema po, tataas na naman po ang diesel ng 6 pesos. Wow. Samantala, ito, inaasahan po natin na bababa naman ang gasolina ng 1 peso and 70 centavos kada litro at ang kerosene, 1 peso and 50 centavos kada litro. Magkano Sa ba? 3 linggo po ng oil price hike, nasa mahigit 60 pesos na ang itinaas sa kada litro ng diesel habang 35 pesos naman sa gasolina. Ang problema Wow. nga natin, ito na, aminado naman po ang ating gobyerno na limitado na po ang supply ng ating langis. Pero, madami rin tayong good news ha. Mamaya po babalita natin. Kasi syempre, sabi nga natin, in every situation, dapat maging grateful po tayo. Magpasalamat tayo. Meron pong lumalabas na mga magagandang balita rin. Mamaya po tatalakayin natin yan. Subalit sa ngayon po, ulitin po natin, maaaring umabot sa 1,500 ang presyo ng isang 11 kilogram na tangke ng liquefied petroleum gas o LPG pagsapit ng Abril. LPG naman to. LPG, Pangsaing to. oo. Ayon po panluto. sa LPG Marketers Association o LPGMA, ang inaasahang pagtaas ay dahil sa pagmamahal ng shipping cost ay sumipa na ng 400% Wow. hanggang 500% ang taas na iniuugnay sa limitadong pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 825 pesos hanggang 1,135 pesos ang presyo ng isang tangke ng LPG sa Metro Manila. Ayon pa po sa LPGMA, inatasan na ng Department of Energy o DOE ang mga kumpanya na ipagpatuloy ang pag-aangkat ng LPG anuman ang presyo para matiyakan sapat na supply sa Pilipinas. Nauna nang inihayag ng DOE sa Senado na aabot lamang sa tinatayang 25 days ang supply ng LPG sa bansa. Samantala, ayon po sa pinakahuling update ng LPGMA, aabot sa 35 hanggang 40 days ang kasalukuyang inventaryo ng LPG sa Pilipinas. Meron din pong mga sasakyan pa rin na gumagamit ng LPG. Meron po ba? Mabihira na lang. Bihira na lang. Kasi Pero nung- dati nauso yan, di ba? Yung mga sa jeepney. mga taxi. O mga taxi. Kasi nauso naman kino-convert ngayon nila, yung electric vehicle. Oo. Yan, nawala na yung LPG. Ay, ito, may kausap po ako na na electric vehicle company kahapon. Oo. Tumaas daw talaga yung demand para sa kanila ngayon. Ang problema, nagtaas ata sila ng presyo. Ay, hindi, bumaba din daw po. Sigurado tingnan- ka, ha? Bibili ko mamaya. Magsapi na tayo. Bibili ko mamaya 3. Tigi-tigi sa tayo. Thank you, ito po, dahil dyan, super panalo news ang panlilibre po niya kanya sulugan ng e-vehicle. Meron din ako super panalo news. Ano Dahil yan? opisyal lang inilunsad ng Department of Science and Technology o DOST ang Pinoy-made e-Tranvia. Isang makabagong electric tram. Speaking of electric po. Ay, ano, na ngayon, ganda. ayon po yung biyahe nasa Intramuros. Napakaganda nga. Parang ito po yung mga sinaunang ginamit nila, no? Yung mga Yes, tram yung sa design. Manila, yung design, Oo. ano? Ang e-Tranvia na yan ay isang 18-seater, low-speed battery-powered vehicle na hindi maingay ang makina, walang usok at swak sa sustainability goals ng bansa. Proudly Filipino din yan dahil gawa po yan ng mga lokal na inhinyero gamit ang indigenous materials katulad ng abaca fiber Ba? na may kasamang modern technology katulad po ng CAD o 3D computer-aided design at advanced battery systems. Patuloy na kaya makipagsabayan ng gawang Pinoy sa world-class innovation. Produkto yan ng collaboration ng Cagayan State University, University of the Philippines, Diliman at DOST. Eto, ang mas good news po dyan, libre lang ang pagsakay dyan. Kaya next time na pupunta kayo sa Intramuros, subukan nyo yan para makabisita kayo sa 10 historical spots sa Intramuros. May Nagsimula na po ang operation yan mula 9 to 10 a.m. at 3 to 4 p.m. at ang boarding spot ay sa Plaza Roma. Napakaganda po. Tatandaan ko yan Ganyan po yung mga disenyo nga noon, mga 1800s. Kaya lang, yan ang malungkot, Ricky. No? Tayo ang unang mega niyan sa Diba? Asia. Oo. Ano nangyari yung ka, bumabiyahe Nelson? dyan sa Carriedo, sa Oo. Manila, di ba? Nung nagkaroon ng mga kotse, pinabayaan itong
Tsaka yung mga trend, di ba? Ang dami nating trend dati. Oo, di ba? Umiikot sa buong Pilipinas. Oo, nauna tayo, di ba? sayang. Napag-iwanan na tayo. Napag-iwanan tayo. Dati Oo. tayo nang iiwan. Imagine, Yes. mas maano pa tayo, mas mayaman pa tayo dati sa ibang bansa, sa Singapore. Ngayon, sa Indonesia. Ngayon, kawawang Pilipinas. Pero syempre, ito naman Eto naman, Oh. kung gusto mo mamasyal, eto naman ang tourist spot sa Manila. Yes, dito naman tayo sa Laguna. Ang labo ng pagkakasuot, Obet, ah. Gusto mo ba na Maynila? Wala ka, sa Laguna ako. Wala akong Intramuros ka. Intramuros Dito ako. ako sa Laguna. Ikaw talaga, Bet, ah. Pinag-aaralan po ngayon ng mga eksperto mula sa iba't ibang panig ng mundo ang mga lawa sa San Pablo City. Oo. Aba, di ba meron diyang 7 lakes sa San Pablo? Oo. Pero Nagpunta na ako dyan. pinag-aaralan nila, nakapokus naman particularly sa Lake Pandin at Lake Mohicap. O, yung dalawang lake doon. Umabot po sa 39 na mga foreign scientists mula sa bansang tulad ng Chile, France, Italy, Indonesia, El Salvador, at maging sa United States. Oh. Nagsagawa po ng pag-aaral kasama mga Filipino researchers sa panguna ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang ginawa nila dyan, abay, kumokolekta po sila at sumusuri sa mga water samples mula sa lawa. At ito'y para mas maintindihan ang kanilang physical at chemical properties. Mahalaga daw po ito para matukoy kung may pagbabago sa kondisyon ng lawa o kung meron mang banta sa ecosystem. Mahalaga daw pong gawin ito dahil ang San Pablo ay kilala sa 7 crater lakes. Oo nga. Mga lawa na nabuo dahil sa volcanic activity. Ayan pala yung kakaiba dyan Oo. sa tubig na nandyan. So, titingnan nila Oo. paano ito nabubuo. Oo. Ayun. Saka alam naman natin, napakamaraming elemento ng mga ng volcanoes. Oo, kakaiba ito, 7 no? Bukod sa pagiging tourist spots, nagsisilbi rin itong natural na yaman ng lugar at pinagkukunan ng kabuhayan ng mga taga dyan. Ayon sa mga scientists, ang resulta naman pag-aaral ay makatutulong para mas mapangalagaan ang kalikasan, maiwasan ang posibleng panganib, at maintindihan ng komunidad ang kahalagahan ng mga lawa dyan. At para daw masigurong mananatiling buhay at ligtas ang mga lawa ng San Pablo para sa susunod na generation. Ang ganda niya. 7 lakes. Oo, di ba? At saka saan ka nakakita, bihira pa makakita na may 7 lakes in one municipality or one province, At ano? kakaiba nga dahil merong volcanic Oo. activity dun sa Di ba nga ilalim. Nelson, meron yung iba dahil nga sabi ko nga napakaraming elemento po yung mga minerals dyan na makikita sa loob Tama. ng isang bulkan. Yes. Nauso dati, hindi ko alam kung nagamit mo. Ano yun? Yung volcanic na parang face mask. Alam mo yun, yung itim. Oh, yung itim, nagamit di ko yan. ba? Di ba? Oo. Kaya pala Kaya ako nang itim eh. Hindi effective, ba't yun ang gagamitin? Akala ko kaya pala Kung balat ayaw na nyo balat matulad kayo. sa akin, huwag kayong gagamit. Ayan, so sana talaga magtagumpay po yung programa at proyekto dyan sa 7 Lakes ng 7 lakes, Laguna. oo. Ito naman po, nagtagumpay po ba ang ating laban sa sa dolyar kontra piso? Medyo malungkot pong balita dahil bante naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon, March 12, nagsara ang piso kontra dolyar sa halagang 60 pesos and 23 centavos. Baba na Naku, ito naman. na nga, may paghina ng 13 sentimo ang piso kontra dolyar kumpara sa naging palitan nito Miyerkules sa halagang 60 pesos and 10 centavos. Narito naman po ang palitan ng piso kumpara sa iba pang mga currencies. Ang ating pong yen ay nasa 37 centavos, samantala ang bawat isang euro po ay katumbas ng 69 pesos and 38 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay pumapatak po sa 7 pesos and 67 centavos. Ang real po ng Saudi Arabia naman ay syempre po ay nasa 15 pesos and 99 centavos kada isang real. Ang source po natin, Bangko Sentral pa rin po ng Pilipinas. At syempre po, ngayong araw na ito, tingnan naman natin kung ano po ang ating mga tatalakayin dahil syempre kahit po ang weekend na gusto po natin may pambaon tayo sa kanila, Ayun. na tipong kaalaman, lalo na bukas may mangyayari. Bukas ano po ba mangyayari ka, Nelson? Magdiriwang po ng ika-20 anibersaryo ng Earth Hour ngayong March 28, 2026. Kaya hinihikayat po ng World Wildlife Foundation Philippines ang mga Pilipino na makiisa. Hindi lang po sa pag-switch off ng mga ilaw, kundi magsagawa po ng araw-araw na eco-friendly na mga aktibidad.
Alamin po natin mamaya ang mas malalim pang kahulugan ng Earth Hour ngayong 2026. Ang makakasama po natin at makakakwentuhan, Attorney Angela Consuelo Ibay. Siya po ang National Director for Earth Hour Philippines. Naku, inaba ko yung picture ni Attorney Consuelo. Mamaya tignan po natin. Samantala po ang ating ikalawang isyong tatalakay ngayong araw bago po mag-weekend ay ang pagpirma nga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Republic Act o RA number 12316. Ano nga po ba ito? Ito po yung kautusan na nagbibigay po sa Pangulo ng emergency powers na suspendihin o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan para mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis para po sa mga Pilipino. Plano ipatupad ito sa kalagitnaan ng Abril pero pagdating ng oras na yon, sapat pa rin ba ito? Pag-usapan po natin ito kasama po si Ms. Cora Guidote, isang ekonomista at former BSP Investor Relations Head. Ayan. Pero sabi nga po nila, no, bakit daw napakabago? Siyempre po, may pagsusuri pa. Mayroon daw 15 days po yan eh. Oo, effectivity kasi ng batas yan eh. Bago, Kasi, after pirmahan. Oo, kasi yung iba po, parang yung ibang mga nakapanayam natin, di ba? Akala nila, porket napirmahan na, Effective na agad. Hindi pa pwede. Meron pa rin pong 15 araw. Application. Oo. Ayan. Samantala, sa mga mahihilig sa musika, ito po naman ang PhilSCAP, isang non-profit organization na nagbibigay ng lisensya para sa mga karapatan at royalties ng musika sa mga negosyo at establishmento para matiyak na ang mga miyembro, lalo na yung mga artista at iba pa mga personalidad sa industriya ng musika ay patas hong nababayaran para sa mga nilikha nilang gawain, sa mga music nila. Tinutugunan din po nito ang hamon ng digital era at patuloy na sumusuporta sa OPM creators. Mamaya ay malalaman natin ang mga gampanin at tungkulin ng PhilSCAP. Lalo na yung mga nagko-compose ng music, makakatulong po sa inyo to, ha? Pakinggan nyo mamaya. Si Attorney Ivan Victor Mendez, ang General Counsel ng PhilSCAP. Ikaw po ba, Nelson, meron ka nang na-compose na Marami, awit? gumagawa ka ng mga kanta talaga. Oh, yun na nga eh. Wala pa pang sample ngayong umaga para naman, di ba, kumainit na po yung ulo ng ating mga motorista ngayon at mga driver na nakikinig sa atin, eh gumaan naman po ang kanilang pakiramdam. Mamaya. Nag-ready ka ba? tayo. Kaya pala sa makeup room, nagsisihihiyo. Okay, ito nga po, ang ating question of the day po naman kaugnay po ng isa sa ating mga panauhin mamaya, ang Earth Hour po. Bukod po sa pagpatay ng ilaw, dahil nga po every year ginugunita po natin ang Earth Hour, ano po yung talagang pangmatagalang pagbabago po ang ating po magagawa? Kasi nga bukas, March 28, Earth Hour 2026, hinihikayat po ang bawat isa na hindi lang makiisa sa switch off, kundi magsimula na mas makalikasang gawi sa araw-araw nating pamumuhay para po kinabukasan ng ating planeta. Kasi ang kinabukasan ng planeta natin ay kinabukasan ng ating mga anak, at ang mga anak ng ating mga anak. So ang ating pong question of the day, paano ka makikiisa sa Earth Hour bukas para sa kalikasan? Mag-comment lamang po sa aming Facebook account, hanapin lang ang Net25 and News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. Ikaw ba, Nelson, paano ka Di ba dapat join? papatay ka ng Papatay ilaw? po, isang oras na naman daw. Ako may iba akong papatay. Sino ba yan? Yung TV, refrigerator. Yan. Refrigerator. Patayin Ayan. mo lahat. Mag-radyo ka na lang, mag-ano ka na lang, Yes. radyo agila ka na lang muna. Mas maliit sa konsumo Totoo. sa kuryente niyan. Ayan po. Every year, ako naman din, pinapatay ko po ilaw sa buong bahay namin. At nakakatuwa, hindi lang pala ako, kasi sumisili po ako, dumudungan ako sa madami. bintana. Madami Buo po nakikita naming, kumbaga sa division, nakikisali din. Ayun lang pag unplug na mga appliances na hindi ginagamit, malaking bagay meron din konsumo yan, di ba? Pati yung mga, di ba, may ginagawa ka sa computer, di ba? Tapos bigla kang umalis. Diba? Dapat Oo. i-shutdown mo, tapos Oo nga, i-unplug. no? Makakatulong din. Ayan. So, sagot na po kayo. Makibahagi po sa aming talakayan. At mamaya po, syempre, bago magtapos ang programa, babasahin po namin ang inyong mga komento. Kaya wala munang aalis dahil magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy. Ang sigaw ng ASPN pa rin po. Ang oras po natin ngayon ay 8:38 na ng umaga. And this time check is brought to you by iBerry. Alam niyo po ba na sa dami po ng oras natin sa gadgets at computers, mas napapagod po ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress.
Kaya kung gusto nyong maalagaan ang inyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Samantala naman po, silipin na natin ang ating mga sinundang pangunahing news ngayong araw ng Biyernes, March 27, 2026. Naharap ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lumalakas na panawagan para hawakan ng pamahalaan ang operasyon ng mga lokal na kumpanya ng langis. Ito ay sa gitna ng mga paratang ng cartelized na presyuhan. Kopi ko Blanca, di lang creamy, gentle din sa tummy. Switch na! Ang Wholesale Electricity Spot Market, OSM, at ipinalit dito ang isang pricing mechanism na pangangasiwaan ng pamahalaan sa ilalim ng Executive Order 110. Ito yung executive order na inilabas ng Pangulo noong Martes, March 24 para magdeklara ng State of National Energy Emergency dulot po ng krisis sa langis dahil sa sigalot sa gitnang silangan. Ngayon naging epektibo ang suspensyon ng WESM. Inaalis nito ang papel ng WESM sa pagtatakda ng real-time electricity prices na nagre-resulta sa paglipat ng pricing control mula sa competitive bidding papunta sa administered rates. Kasalukuyan pong dumaraan sa konsultasyon ang modified administered pricing mechanism at inaasahan itong maisa sa Pinas sa April 1. Dahil sa hakbang ng ERC, mas lumakas ang panawagan para sa kaparehong aksyon sa sektor naman ng langis. Hinikayat ni Trade Union Congress of the Philippines Party List, Representative Raymond Mendoza, si Pangulong Marcos, na gamitin ang kanyang takeover powers. Sa kabila naman ng mga panawagan para dito, sinabi ng Malacanang na walang inklinasyon ang Pangulo na kunin ang kontrol sa sektor. Kasabay nito naghain ng Makabayan Block ng dalawang panukalang batas para iklasipika ang mga produktong petrolyo bilang prime commodities at para ipaliwanag o ipawalang bisa ang deregulasyon. Layunin naman po ng House Bill 8765 na maamyendahan ang Price Act of 1992 para masama ang mga produktong langis sa listahan ng mga essential goods. Ito ay para magawa ng pamahalaan ang pagpapatupad ng price cap sa mga produktong petrolyo sa mga panahon ng emergency. Inaakusahan na ang mga kumpanya ng langis ng pagbebenta ng mga lumang stock na nabili bago pa man sumiklab ang gulo sa gitnang silangan sa sobrang taas ng presyo. Inaakusahan din sila ng pagbabagal sa pagpapababa sa presyo ng mga gasolinahan o sa mga gasolinahan tuwing bumababa naman po ang global prices. Sa ilalim po kasi ng Republic Act 8479 o yan po yung tinatawag nating Oil Deregulation Act of 1998, ang pamahalaan ay binigyan ng emergency powers kabilang na ang pagkuha ng kontrol sa operasyon ng mga kumpanya ng langis sa ilalim ng mga partikular na kondisyon. Pero dahil po sa batas din na ito, nawala naman po ang pamahalaan ng direktang kakayahang kontrolin ang presyo ng mga produktong petrolyo at magpataw ng price cap. At dahil po dito, nalimitahan ang papel ng pamahalaan natin sa monitoring at maging sa koordinasyon. Naiwan sa mga kumpanya ng langis ang pagdidikta sa presyo kahit panahon pa ng krisis. Samantala po, inanunsyo kahapon ni Pangulong Marcos ang matagumpay na drilling at testing sa isang bagong gas well sa ilalim pa rin ng Malampaya Project. Ayon po kay Pangulong Marcos, kaya mag-produce ng Camago 3 well ng 60 million standard cubic feet ng gas kada araw. Inaasahan ang unang delivery ito ng gas sa fourth quarter nitong taon na. Kaya sinabi rin po ng Pangulo na mas malaki ang Camago 3 kumpara naman sa Malampaya East 1. At kapag pinagsama, mapapahaba ng dalawang wells na ito ang operational life ng Malampaya gas field ng 6 na taon. Kaya good news, ito po yung sinasabi natin ka Nelson kanina. Ayon sa Prime Energy, ang operator naman ng Malampaya Project, dahil sa pagkakadiskubre sa Camago 3, na doble na po ang volume ng gas mula sa natitirang reserves sa Malampaya, ang isang indigenous natural gas source ng Pilipinas. Kamakailan lamang ay sinabi naman ni Pangulong Marcos na bukas siyang buhayin muli ang pag-uusap sa pagitan po ng Pilipinas at China para sa isang joint oil and gas exploration sa South China Sea or West Philippine Sea. Nagbigay ng reaksyon dito ang Embahada ng China. Ayon po dito, bukas din ang China sa naturang pag-uusap kung may sinseridad sa inisyatiba. Agad ding sumagot ang Malacanang para sabihing sincero naman ang Pilipinas sa lahat ng pakikipag-usap nito. Noong Miyerkules, March 25, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro na pwedeng malapit na muling magbukas ang pag-uusap ng dalawang bansa para sa joint and gas exploration sa South China Sea. Ito nga po, buti. Ayan yung sasabi natin na good news. Sa bawat krisis naman, may lumalabas po na blessing. Kaya sabi nga nila, kahit po sa pinakamadilim na ulap, may silver lining. So ayan po yung silver lining. May nakita na po tayo nga natural gas reserves na pwede natin magamit. Ayan.
Samantala, tinukoy naman ni Senador Rodante Marcoleta na hindi po bumababa sa 3 billion pesos ang kinikita ng mga kumpanya ng langis kada araw mula nang pumutok ang sigalot sa gitnang silangan. Sa pagdinig ng Senate Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy Committee o PROTECT Committee noong Miyerkules, March 25, pinuna ni Marcoleta na lampas 120% ang itinaas ng presyo ng diesel at gasolina kada litro makalipas lamang ang 2 linggo. Ayon po kay Marcoleta, kinukuha ng mga kumpanya ng langis ang ibinentang petrolyo mula sa kanilang inventory. Wala pa naman anyang bagong inangkat na petrolyo. Kahapon, nabaling naman ang atensyon ni Marcoleta sa Department of Energy, partikular dahil sa kulang na pagmamonitor umano sa sumisirit na presyo ng mga produktong petrolyo. Narito po ang bahagi ng pahayag sinabi ni Senador Rodante Marcoleta. Yung pong nakaraang hearing natin last Tuesday, maliwanag po na sabi ninyo, DOE, meron tayong 46 days for diesel at that time. Tuesday po ito. Sa kerosene naman, meron tayong 53 days. Ang pinag-uusapan natin doon, after 15 days, mula nung sabihin ng Pangulo na meron tayong 50 to 60 days inventory, biglang pumalo sa 110 pesos per liter. Ngayon, sabi nyo kanina, meron kayong monitoring function under RA 8479. Pwede rin yung gamitin yung EO 839. Meron kayong pwedeng gawin na mag-issue ng show-cause order. Ano po yung una niyong ginawa? Tinignan niyo ba kung anong basis ng 110? Iyon po yung gusto kong balikan eh. O bigla na lang kayong naniwala, hindi kayo nag-validate. Dati po nilang inventaryo yun eh. Ipiniliwanag naman po ni DOE Oil Management Bureau Director Rino Abad na kinailangan kunin ng mga kumpanya ng langis ang koleksyon noong linggong yon para mabili ang 7-day replacement. Iginit ni Marcoleta na dapat ginamit ng DOE ang kapangyarihan nito sa ilalim ng batas para hingin sa mga kumpanya ng langis ang kanilang mga dokumento para bigyan ng dahilan ang kanilang biglang pagtataas ng presyo. Tinanong ni Marcoleta kung nag-monitor nga ba ang DOE? Pero bago pa man makasagot ang mga opisyal ng ahensya, ay tumayo na po si Senador Marcoleta at umalis. Ako, yun na nga, balita yung walkout ni Senator Marcoleta kahapon. Kasi naman ng Nelson, sino ba hindi iinit ng ulo? Oo. Di ba? Kung kailan may crisis na po, talagang pinagkakitaan pa tayo umano ng mga major oil companies. Imagine mo, yung binibenta po nila sa atin na napakataas sa presyo, old stock pa pala yun. Ay, ganun naman daw kasi ang business model ng meron kung tawagin ay replenishment pricing. Oo, replenishment. Kumbaga kung anong presyong nando sa bilihan, ay, yung world market naman daw kasi yun ang yung inaano nila. ipepresyo mo na agad dito. Oo. Para bago daw maubos ito, meron ka ng pambili. Nako, Kaya lang, di ba, siguro, po pwede yung pagka-normal na mga papiso-piso, pero kung ganito kataas. Doble talaga. 120% sa Pilipinas po ang tinaas. Parang hindi naman yata makatwiran. Tsaka crisis po ngayon. Sabi nga nila, problema po ito ng buong bayan. Hindi lang po ito problema ng iilan. Ayun nga. Samantala po ay mamaya makakausap naman po natin si Attorney Angela Consuelo Ibay, ang National Director ng Earth Hour Philippines. Sa pagbabalik pa rin po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Sigaw ng Pinoy Nation. ASPN pa rin po ang ating oras ngayon ay alas 8:50 na po ng umaga, and this Women's Empowerment Month, aarangkada ng ganda at negosyo para sa lahat ng womenpreneurs na tuloy-tuloy sa hustle saan man makarating. Flash Express po ang kapartner mo sa bawat padala. Get 23 pesos off on your first booking and start saving on your shipments today. At ito na nga po, kasama na natin ngayon si Attorney Angela Consuelo Ibay, ang National Director ng Earth Hour Philippines. Good morning po, Attorney Angela, and welcome po sa ASPN.
Yes, hello. Makalikasang umaga po sa inyong lahat. Ayan, Maraming salamat sa imbitasyon dito sa programa po ninyo. sakto palang outfit ngayon ni Ka Nelson, pangkalikasan talaga. Oo. Kaya pala sabi niya, Earth Hour nga po bukas. Una po sa lahat, happy 20th anniversary po sa ating paggunita ng Earth Hour. 20 years na po, Ka Nelson yan. And I think 13 years na po ako nakikiisa sa pagpatay po ng mga ilaw. Yan, tuwing nagsa-celebrate tayo ng Earth Hour. Bukas nga po, iniengganyo po ang mga mamamayan na magpatay ng kanilang ilaw ng alas 8:30 ng gabi. Ano po yung pagkakaiba naman ngayong taong ito sa mga nakalipas po na dekada? Meron po ba tayo mga pagbabagong ginawa sa ating Earth Hour celebration, ma'am? Ay, no. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa pagbati. No? O nga, 20th global Yes. celebration ngayon ng Earth Hour. Bukas po, March 28. At natutuwa po kami that through the years at talagang sinuporta po to ng lahat ng mga tao na from government, mga local government, of course media ho, hindi po kami makakapagpunta po sa yung reach po ng aming programa kung hindi sa tulong ninyo. And of course, all of the individual people na tutulong sa Earth Hour. So this year po, ay talagang gusto namin paigtiin po sa mga tao na kailangan talaga natin i-switch on po ang ating habits for the Earth. Kasi kailangan rin ma-remind po tayo na for every action that we do, may effect po yan sa ating planeta at sa ating kalikasan. So yung ginagawa ko po ng Earth Hour is really to be not just a symbolic lights off po na mangyayari bukas, pero ano pa ba ang pwede nating gawin kada oras para mas maging sustainable po ang ating planeta. So yung aming hashtag po nga switch on habits for Earth. And magkakaroon po kami ng main switch off sa Pasig City po yan. Sila po yung host partner namin sa Arcovia. And pero across the country po, may mga maggagawa rin po ng mga Earth Hour events. Yun ang pangbalita sa amin ng aming mga partners, ng mga LGU. And natutuwa kami and we hope that people will still do something, not just for Earth Hour, but beyond the Earth Hour naman rin po. Okay. Kasi ma'am, kahit paano, di ba, according nga po sa datos, imagine 2 to 4% po every year yung natitipid po natin sa energy tuwing nagsa-celebrate po ng Earth Hour. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So sana Opo. nga po, tuloy-tuloy po. Ito po, hindi naman po siguro pwede na tuwing isang beses lang sa isang taon na nagkakaroon tayo ng pangangalaga po sa ating kalikasan. Ano po ba yung, meron po ba tayong long-term na mga projects and programa, hindi lang po tuwing isang araw po sa isang taon? Maraming salamat sa tanong. No, so for Earth Hour, as I mentioned, we go beyond the hour. No, ang ginagawa rin po ng WWF, may mga programa kami with the cities themselves under yung aming One Planet Cities program na tinutulangan po rin namin sila sa kanilang mga programa ukol po sa pagbabago ng klima, yung climate change at sa enerhiya. So we've been doing a lot of work also with them on energy efficiency. Tugmang-tugma po ngayon sa krisis na kinakailangan na hinaharap natin po, no? Na we must be conscious rin talaga sa paggamit natin ng ating mga resources. Hindi lang po energy kasi we're going into the summer months. So yung tubig po, kailangan conscious rin po tayo sa paggamit natin ng tubig. Pati rin po yung sa paggamit po natin ng ating pagkain. Maapektuhan po ang ating mga presyo raw, sabi nila ng pagkain. Eventually, kung continuous po ang itong energy emergency na mangyayari, no? So, kailangan rin conscious rin tayo sa ating consumption. No to food waste rin siya. So, yung Earth Hour, hindi lang siya electricity talaga ang pinupuntirya namin. So, yung programa po ng WWF continues the whole year po sa pagtulong po ng mga local governments, pati yung mga communities po natin na tinutulungan natin para maibos po epekto ng pagbabago ng klima. Hindi maganda rin pala na pag Earth Hour, yung papatayin yung Mga ilaw ilaw sa gabi para makita, di ba? Oo. Tapos, ano kaya yung sa tubig naman? No ligo day, ma'am. Okay. Di naman po, sir. Pero siguro po, hindi yung magtagal po tayo or tingnan po natin, baka naman yung mga natin, tubo natin naglilit po siya, palitan natin ng maayos. Yung hindi sobra-sobra o kaya po yung iba po yung ginagawa nila, iniimbak po nila yung used water nila para yun yung pandilig ng mga halaman.
So yung mga ganong mga conservation measures, pwede po nating gawin. At madami po kung iba na pwedeng tingnan ng mga tao na kada araw talaga pwede nilang gawin para sa ating planeta. Minsan hindi tayo conscious lang Kaya Opo. ang ginagawa po ng Earth Hour, nire-remind po natin sila. Opo. And for tomorrow po, magsa-start rin po kami ng tinatawag naming Earth Hour Virtual Run. So, yung mga para sa good health naman yan po mag-umpisa March 28 hanggang April 30. So, kung gustong makilala yung mga tao, bukod dun sa aming main switch off, meron po silang pwedeng gawin para naman mas maging fit rin sila for our planet. Ano po yun? Yung paki-elaborate nga po yung para naman sa health. So yung sa virtual run po namin, ito po yung mga, pupunta po sila, partner po namin dito yung Pinoy Fitness. So may app po si Pinoy Fitness, Apo. pwede sila mag-register niyan. Tapos pwede silang mamili kung gaano kalayo po yung gusto nilang i-run virtually. So yun, pwedeng walk, pwedeng run, pwedeng jog, na hindi kailangan na isang buong araw. For example, nag-apply po kayo ng 60 kilometers. Naku, ang hirap naman ng 60 kilometers ng Apo. isang buong araw. So, from March 28 hanggang April 30, pwede sila magtig 2 kilometro, 1 kilometro, maglakad lang rin, na i-upload po nila dun sa app po yun. So, Ayun. virtual po yung tawag po noon. Hindi ho nagsasama-sama sa isang lugar. At your own pace, ika nga ho. Ayun, So, tama. sasali ka ba, Nelson? Pwede yan. Kasi halimbawa, lalo na ngayon, di ba, ina-encourage natin na magtipid tayo ng gasolina. So, yung Oo. paglalakad. Yan talaga sakto, Oo, no? sakto. Parang swak na Oo. swak. Oo, swak na swak. Swak rin po. Ay, ini-encourage din po na magtipid sa kuryente dahil nga alam naman natin ang paggamit po ng kuryente ay ng enerhiya gumagamit din ng langis, etc. etc. Kaya sobrang sakto po ninyo. Pero ito nga po, no, ang problema po natin, nabanggit nyo nga po ang climate change. Ay, ito na nga po, alam naman natin ang Pilipinas, isa po sa pinaka-vulnerable sa buong mundo pagdating po sa climate change. Masasabi po ba natin na may datos na po tayo? Dahil last year po alone, million po ang households na itala na nakilahok po sa Earth Hour. Meron po bang long-term effects itong, halimbawa, pagpatay, pag-switch off ng ilaw sa isang oras kada isang taon? Meron na po ba tayong datos na nagkaroon po siya ng impact, kumbaga, sa ating pong hamon sa climate change dito naman sa Pilipinas? Salamat sa tanong, no? We would like to think, meron, no? For example po, yung tinatawag na load drop, even just for that 1 hour po, na sinabi ng DOE, binibigay po yan ng datos ng DOE sa amin. So last year po, nagtala po tayo ng 161 megawatts of electricity just for, kumbaga savings po yan dun sa load drop ng reduction ng electricity for that 1 hour. 21% increase po yan from the year before. So ibig sabihin, mas dumadami po ang lumalahok. And we'd like to think na hindi naman kailangan ng brownout. Kasi non-essential lang naman ang hinihingi Pinapatay. namin. Yung mga Opo. hindi mo kailangan gamitin for that 1 hour. So just imagine po na kung ganyan po ang ginagawa natin na maging habit po Oo. day to day na yung mga hindi mo naman kailangan gamitin o pag lumabas ka ng kwarto, hindi mo iiwan na bukas po yung ilaw, yung mga ganun po. And then other environmental habits po, I think madami po ang magiging impact po nito. And we're seeing this not just in terms of electricity po, no, pati si Climate Change Commission, pag nag-usap sila with the local governments, talagang nakakatulong rin po yung reminders po sa kanila na yung mga action plans po natin para sa climate change, mas pinag-iiping nila, mas refined na rin po ang kanilang mga plano, and in preparation po, kasi alam natin na mangyayari po yung pagbabago, kailangan lang ma-lessen lang natin yung impact niyan sa ating mga communities. Ina-advocate nyo rin po ba yung mga, kung tawagin ay green energy, for example, yung solar energy? Mga renewable, Oo, tama po yan. Oo, ina-advocate po namin ang renewable energy po. In fact po, bukod sa Earth Hour, may programa rin po kami under the Climate and Energy Program na talagang ina-advance po namin yung paggamit po ng renewable energy, yung solar. Meron po kami programa last year ng pool and solar po, yung talagang energy efficient aircons and as well as paggamit po ng solar rooftops. Pero gusto rin namin na sana yung mga tao, hindi lang ito kasi para sa mga, sabi nga nila, mayayaman, no? Of course, medyo to put up a solar home system, meron rin naman po yung mga maliliit
So, pero ang ginagawa po namin with DOE and also yung mga nasa energy sector is sana po mas mapaigting pa nga po yung paggamit at pag-develop po ng renewable energy. Kasi ang Pilipinas po ay talagang blessed po tayo, no, ng mga renewable energy sources mula from sabi nga ni DOE ang big show, so biomass, ocean, merong geothermal po tayo, solar, hydro, yung ocean. ating windmills, di ba? Windmills din po. Oo. yeah. So yan po yung tinitingnan po talaga ng DOE ngayon. Kami talagang pinopromote po rin namin na sana mag-shift na po tayo from fossil fuel and renewable energy. At yan yung makakatulong rin po talaga sa atin ngayon. As we move forward, dapat mas madami pa nga ho yan yesterday para hindi na natin masyado maproblemahan. Siguro ngayon yung electrification, no? So, pero hindi naman nahuhuli ang lahat. So, part and parcel po ng aming programa ay really to also promote renewable energy and energy efficiency kasi demand side naman po ang energy efficiency and conservation na tayo, mga individual, mas madami tayong power to do that. Ako siguro, ma'am, isa talaga, I'm very curious nga dahil alam naman po natin na may krisis po tayo ngayon sa langis. Meron na nga po tayong panukala or I think it's already enacted na gagamitin na po yung tinatawag natin dirty fuel, no? Yung Euro 2. Euro 2, no? Kasi ngayon po, ang ginagamit natin is Euro 4. Na po yung mas mababa po yung sulfur, mas wala pong masamang epekto po sa ating kalikasan. Ano po yung palagay ninyo? Ano po ang inyong pananaw dito sa paggamit ng Euro 2 fuel? Naku po, ang hirap naman na bumalik pa tayo para nag-backtrack tayo dun sa yung programa na maayos na sana. At ang sabi rin po ng mga eksperto is that if we go back to Euro 2, mayroong mga sasakyan na hindi talaga and kadalasan po yung madami ng mga sasakyan natin ngayon naka-configure na po at calibrated na makagamit ng Euro 4. So pag gumamit ka ng Euro 2, mas lalo pa siguro raw magkakaproblema yung sasakyan. At ayaw naman natin yan kasi kawawa rin naman yung mga gagamit niyan, no? So kumbaga, ang sabi nga ng mga eksperto, yung Euro 2, ngilan-ngilan na lang siguro mga sasakyan na pwedeng gumamit niya na mas maayos. So we don't think na maayos na magandang bumalik po tayo sa Euro 2 bagamat sinasabi nga ng gobyerno na mas mura po to. Kasi ang long-term pong effects ng in terms of health, lalo na from Euro 2 and vis-a-vis Euro 4, very staggering. And sa palagay po natin na hindi natin maka-quantify ngayon yung health effects kung gagamit tayo ng Euro 2 na mas kumbaga hindi as cleaner compared to Euro 4. So Euro 4 pa rin I think ang mas maayos. At least nagkaroon lang po sila ng ideya, 'di ba? Nasa consumers na kung ano yung pipiliin nila. So maganda rin po ilatag natin yung mga pros and cons nila. Sige po, attorney, siguro po imbitahan na lang po natin ang ating mga kababayan na makilahok po sa ating Earth Hour na gaganapin po bukas. Po, so sa inyong lahat, maraming salamat po sa suporta for Earth Hour this past 20 years. Muli kami magkakaroon po ng Earth Hour Switch Off bukas, March 28. Ang oras mismo ay 8:30 to 9:30. So kung saan man kayo sa Pilipinas, kumakasara po kayo ng ilaw as a symbol of unity against climate change and all our environmental challenges. Magpatay po tayo 8:30 to 9:30 po ng gabi. Pero kung nasa Pasig area po kayo, ay in-invite po namin kayo na meron po kaming switch off doon sa Pasig City, sa Arcovia, at kung saan man na may event rin po across the country. And hopefully po makalihok rin po kayo sa aming virtual run para rin sa magandang katawan po at kalusugan po dito sa Earth Hour po. And I hope na everyone will be also conscious po sa kanilang habits for the Earth, kaya switch on habits for our Earth. Yan, habit forming po dapat hindi lang ningas kugon nga kumbaga. Maraming salamat po, Attorney Angela Consuelo Ibay, ang National Director po ng Earth Hour Philippines, at magkita-kita po tayo lahat bukas sa dilim. Pero isang oras lang naman para po yan sa ating kinabukasan. Thank you, ma'am. Maraming salamat rin po at magandang umaga. Ayan. And our time check now, it's now 9:04 in the morning, and this time check is brought to you by King's Empire Corporation. And King's Empire Corporation celebrates its 7th anniversary. Aba, meron pong 1 milyong pisong pasasalamat raffle promo ang handog para sa inyo. King's Empire Corporation 7th anniversary celebration, 1 million na pasasalamat. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya raffle bonanza 2026. 5 lucky winners ang mananalo sa worth
1 million cash prizes na ating ipamimigay plus 21 consolation prizes will receive a business package of King's Empire products. Bilang pasasalamat sa 7 taon ng tiwala at suporta, ito po ay para sa inyo. Kaya bumili na ng King's Herbal Plus, Empire Coffee at Sense by Savolgar. Promo runs from March 3 to November 30, 2026 with a grand draw on December 8, 2026. Para po sa karagdagang katanungan, bisitahin ang kanilang official Facebook page na REH King's Empire Corporation o King's Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At mamaya po ay makakausap na po natin si Ms. Cora Guidote. Siya po ay isang ekonomista at isang former BSP Investor Relations Head upang pag-usapan naman po ang isa pang napaka-issue ka. Nelson, excited ka na ba? Ano to? Yung pera to eh. Oo, salapian. Tignan po natin kung anong pong ating pag-usapan. Mamaya pagbabalik pa rin po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. ASPN pa rin po. Ang ating oras ngayon ay alas 9:08 na po ng umaga. At ang bahaging ito po ay hatid sa inyo ng IMAC, UPBC Roof Corporation, absolutely trust-free. At katulad nga po ng ating nabanggit kanina, makakasama po natin ngayon. At actually, nasa linya na po ng ating telepono si Ms. Cora Guidote. Yan, hindi lang po ng mga motorista, kundi po ng mga mananakay at syempre po ng buong sambayanan na nga, hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ito pong epekto ng krisis sa langis dahil pa rin po sa sigulot sa gitnang silangan. At kaya naman, marami po ang natuwa na nilagdaan na po ang emergency powers para po sa ating Pangulo para tanggalin o bawasan po ang excise tax. Ano po ang inyong pananaw ukol dito? Ito po ba ay talaga makatutulong sa atin ngayong pong panahon ng krisis? O isang band-aid solution lang ba ito? I think it's the second one, band-aid solution. Kasi yung excise tax sa gasolina is 10 pesos and then the excise tax on diesel is 6 pesos. So kung titignan mo yung impact niya, 10% ang mababawas dun sa gasolina na umakyat na actually ng more than 60%. Yung diesel naman, 5% lang may babawas pero umakyat na ang diesel by more than 120%. So kumbaga, makakatulong ng konti pero hindi pa rin masyadong nararamdaman yan. So kung hindi po siya nararamdaman, so may punto rin po ba yung ibang mga senador na against po sa pagbabawas sa excise tax? Kasi sabi nga nila, bilyon or trilyon yung mawawala po sa kaban ng bayan kapag po tinanggal yung excise tax natin. So pros and cons po ma'am, sa ating pagbabalanse, in your opinion as an economist, ano po mas maganda ngayon? Tanggalin yung excise tax, bawasan, o status quo po siya before? Kasi parang huli na alam mo yung excise tax that generates about 160 to 180 billion pesos for the national in terms of revenues, di ba? Every year. So ngayon tatanggalin mo yon. Ang tanong ngayon, saan nila babawiin yung revenue na yon? Kasi kung hindi, lalaki yung deficit mo by that amount, tapos mangungutang na naman sila to cover the deficit. Ayun nga. Diba? So it doesn't really solve the borrowing capability, the revenue generation of the government. Tapos dadagdag pa yung pangungutang para mabawasan. Well, they can cut costs, pero at this point, pag tinignan mo yung kanilang emergency provisions, hindi klaro kung saan sila kukuha, saan sila magka-cut ng costs, di ba? So ngayon, pag nangutang sila, hindi mo rin sigurado kung talagang gagamitin yan for the proper means, no, because of the level of corruption that we've seen in the past. So kumbaga yung reactionary lahat ng ginagawa ng government ngayon. At saka yung may komento rin, ma'am, na ang higit na mas makikinabang dito ay yung maraming mga sasakyan. Na ang karamihan ay may mga mayayaman din naman daw. Oo. It's a very narrow response to the crisis, no. Kasi ang crisis na hindi lang naman energy. It's a crisis on it's a Middle East crisis. So kung titingnan mo, hindi lang langis, pati yung mga OFWs natin. Bakit parang nakalimutan niya, di ba? Doon sa state of national energy emergency, there is no repatriation plan that is included.
'Di ba? Opo. So, milyon-milyon ng mga Pilipino dun eh. So, paano mo ipapauwiin yun? Paano mo i-address yung mga trabaho nila pag dumating sila dito? May mahanap ba silang trabaho? So, job generation is also not included in the National Energy Emergency Response. Second, okay, nag-set up sila ng special committee, no, to address this energy emergency. Meron naman tayong NDRRMC. Bakit hindi na lang yun ang gamitin, tapos i-expand na lang yung responsibility ng NDRRMC kasi may mekanismo na sila for crisis response. Diba? Okay. Bakit So parang pag gagawa ka nitong committee na to, unang-una magse-set up ka pa, mag-appoint ka pa, tapos gagawa ka pa ng mekanismo. So parang kumbaga magkaka-delays, magkaka-lag. Tama. Whereas yung NDRRMC, nandun na yung mekanismo, they just need to add the DOE to the leadership eh. Kasi currently, nandun na yung, kung titignan mo, yung chairperson is the National Defense, no? Tapos yung mga vice chairpersons, andyan na yung Interior Local Government, andyan na yung Social Welfare, andyan na yung Science and Technology, at saka yung National Economic or NEDA, no? So, kumbaga, idadagdag na lang nila yung DOE para ma-expand yung responsibility or yung leadership ng committee ng NDRRMC to address the crisis. At isama na rin yung DMW, di ba? Yung sa migrant workers para ma-cover lahat talaga yung grounds. Kasi ang tingin ko itong emergency yung energy emergency na inano nila put in place, parang walang ngipin masyado. Walang ipin. Okay. Oo. So ito nga po, no, ma'am, so bilang isang ekonomista, because this is your expertise, kumbaga, no, kung kayo po ay hihinga ng payo, ano po yung polisiya talaga na kailangan natin baguhin? Kasi nga sabi rin nila ng mga analista sa buong mundo, this crisis in the Middle East is an opportunity to rebuild. So, ito na po yung oportunidad siguro para din sa ating bansa, sa ating gobyerno, na magkaroon ng mga polisiya in place already. Hindi lang para sa administrasyong ito, kundi para sa mga susunod pong administrasyon. What do you suggest can be made for a long-term solution kung para sa inyo? Lahat ng ginagawa nila ngayon ay, maliit na bagay or band-aid solution. What can you suggest po, ma'am? Well, first, set up a strategic oil reserve. Para kung halimbawa magkaroon ulit ng fluctuation sa supply ng langis, meron tayong reserve na more than 50 days kasi at saka private sector lang yan eh. So the government has to extend that reserve, no. So normally mga 200 days to feel safe, di ba? So 200 days is at least more than 3 months of reserve. Ngayon, 1.5 lang yung natitirang reserve natin. So, and then second, yung excise tax, sana i-reserve, going provision yun, going reserve yun. So, nagkakakolekta ka every year, 180 billion, di ba? So, wag gastusin yun. Gamitin yun in case magkaroon nga ng spike sa oil price and then get subsidized. Provide subsidies for yung mga transport sector, di ba? Kasi nga, ngayon, yung excise tax na yan, napupunta lang yan sa national government. At hindi talaga natin alam kung saan ginagastos yan, excise tax revenues na. Okay. So sa tingin po ninyo, itong pag-suspend o pag-reduce sa excise tax will create more problem than solving the problem itself. Parang ganun po ba? Yes. Kasi palliative lang Kumbaga, panakip-butas lang talaga. At saka para to make people feel good because they can hear some kind of solution. Pero kung titignan mo, palliative lang siya. Kumbaga, panandali ang lang. At saka ngayon, hindi mo na mararamdaman kasi umakyat na yung presyo ng gasolina di ba? Hindi mo na mararamdaman. Sa halimbawa, ngayon, 94 ang unleaded, di ba? 94. Tapos ibabagsak ng 84. Ang taas pa rin ng 84 kasi Mataas galing pa sa rin. 64. Di ba? Okay. So, parang baliwala, parang hindi mo na talaga mararamdaman kasi huli na Dapat noong pa nila sinabi, ano namin. Kasi ang naging problema, imbis naging proactive sila, naging reactionary yung response nila.
Okay. Ito naman, ma'am, I'm very curious, kasi siguro hindi alam po na marami natin taga-subaybay na kaya bakit ba talaga ang mga bansa sa Asia talaga yung hirap ngayon tuwing nagkakaroon ng crisis sa Middle East, bakit tayo po yung talagang number one apektado po ng pagtaas ng presyo ng krudo? Hindi po siguro alam ng marami dahil po may dalawang klase po talaga ng krudo. There's two major kinds of oil. Ito yung tinatawag na light crude versus heavy crude. And unfortunately, yung ginagamit po natin dito sa Pilipinas is more on the type na galing po talaga sa gitnang silangan. Kaya pag nagkakaroon po ng aberya dyan sa gitnang silangan, doon po tumataas yung presyo po natin dahil po, kumbaga, yung sistema po dito sa Pilipinas and most of the countries in Asia, nakadepende po sa natatanggap po natin the past years na mga oil, na mga crude. Kasi ito na po yung talaga naging sistema natin. Do you think it is time po that we have our own refinery? Alam ko po, masama sa environment, di ba? Marami rin po siya mga pros and cons like with every project po at with every program naman, Pero kung inyo pong babalansehin at inyong susumahin, ano po yung magandang siguro maidudulot po kung magkaroon tayo ng refinery? Do you in the first place recommend na magkaroon po tayo ng sarili nating oil refinery? Because now, Nelson, di ba, ang meron lang tayo yung Bataan, Petron Bataan refinery, which is very small kung ikukumpara po sa mga pangangailangan po ng buong Pilipinas. What are your thoughts on these, ma'am? Actually, meron naman refinery ang Petron eh. Meron nga po, Shell, pero maliit lang. sinara ng Shell yung kanilang refinery kasi to actually rehabilitate the refinery kasi luma na. It will take billions and billions of pesos. Kung magsiset up ng refinery ang sariling gobyerno natin, mataas din ang cost, no? So saan sila kukuha ng pondo para pagtayo ng refinery na yan? Second, yung ibang countries, nag-aangkat din naman yan sila. Like, ang South Korea has the largest refinery, but South Korea also sources their crude oil mostly from the Middle East. I think ang dyan, para mabawasan yung dependence natin sa Middle East is foreign relations, no? Kasi hindi lang naman Middle East ang nagpo-produce ng langis. Nandiyan din ang Russia, nandiyan ang China, Indonesia. So we should expand our foreign relations to cover, our import needs for oil para ma-diversify natin yung ating sourcing of crude oil. Hindi lang tayo dependent sa isang source. Oo, no? Yes. Kasi ngayon, I think about 70 to 75% of our crude oil comes from the Middle East. So, talaga, i-diversify na yung supply base na yun. Okay, ma'am, ano po naman sa palagay ninyo dito sa pag-uusap nga po ng bansang China at ng ating gobyerno sa isang oil exploration partnership? Dahil mainit po yung usapin, dahil nga marami nagsasabi para may conflict of interest dahil nga sa sigulot naman sa West Philippine Sea. Your thoughts on this, ma'am? Well, I think pwede naman pag-usapan yan, kasi marami nga tayong langis sa ilalim ng lupa o ng dagat, kaya lang hindi na-explore. Actually, hindi ko pa masyadong napag-alam kung bakit konti ang nag-explore. Kasi mataas din ang cost for exploration. Tsaka ang tingin ko, malalim talaga yung langis natin nasa ilalim ng dagat na medyo malalim talaga. Kaya mataas ang exploration cost. Pero nevertheless, hindi naman yun means to prevent the exploration. No? We just need to gather investors. Kung ganitong ating business condition, baba ng business confidence, walang mag-i-invest dito sa Pilipinas. Naray ko po. Ayun. Paano mapapataas yung confidence na yan? Yung business confidence? Parang alam ko yung sasagot ni Madam. So yun, business confidence is one of the most important components of investors. Kasi hinawakan ko yan for more than 30 years, no? So kailangan bibigyan mo ng incentive yung investors to make money. Diba? Kasi return on profits lang naman ang hinahanap niyan, return on investments. So kung mataas ang corruption level, paano sila pupunta dito as wala pang accountability? Alam mo, isa pang nakalimutan ko sabihin, kung ma-recover lang nila yung ninakaw na 1.5 trillion, ayun na nga. Doon malaking tulong sa akin. Pwede po tayong kumuha doon ng at least panimulang investment man lang para sa ating refinery, yung 1.3 trillion din yan, di ba? Doon natin pwedeng kunin.
O kaya they can do more infrastructure projects to provide jobs. Kasi ako, at the end of the day, ang kailangan natin ngayon is jobs. Kasi right now, 3 million Filipinos are jobless. 3 million Filipinos, and then there's expected more OFWs who will be repatriated or will come back to the Philippines, ano? So mayroon na tayong unemployment, may underemployment pa tayong nakikinikita, di ba, ma'am? Oo. And then ang isa pa dyan, tumataas nga yung presyo ng mga bilihin. So, ngayon wala kang sweldo. Tapos tumataas ang presyo ng bilihin. Tingin ko yung inflation ngayon magdo-double digit eh. Naku, aray. Kasi kung ang gasolina mo tumaas na ng 60 to 120%, may trickle-down effect yan sa pagkain, sa mga damit, sa mga lahat ng bilihin, di ba? Oo. Kasi you need crude oil to manufacture or gasoline to transport, ganyan. So, lahat yan ma-affect. So, tingin ko magdo-double digit ang inflation natin eventually. Nako. So, kawawa talaga kung unang-una wala kang trabaho o kaya ang trabaho mo, arawan lang ang bayad sa'yo. Nako, parang napaka-bleak po ng ating hinaharap ngayon, ma'am. Ano? Baka naman po, kasi I'm sure marami rin po, maganda rin po na nagkaroon tayo ng mga pag-uusap na ganito kasi usually, kapag hindi ekonomista, iba po yung kanilang paningin, paano mo ma-resolve itong krisis sa langis. Ano? Yung iba, gusto band-aid solutions. Pero maganda rin po, lagi ko nga sinasabi, dapat long-term na yung ating tignan po ngayon dahil hindi, sabi nga ni Pati, you never can tell kung ano mangyayari sa kinabukasan natin, di ba? Dahil nangyari na po ito a few years ago, di ba? Hanggang ngayon, wala pa rin po tayong long-term solution na natitikman nga na nagawa po noong unang panahon. So siguro po, words lang po, siguro may mensahe po ba tayo sa ating mga kababayan para huwag naman po sila masyadong mangamba? O talagang is it time po na mangamba na po tayo mga Pilipino? Actually, ang energy supply ang gasoline supply natin, supposedly, kung hindi ma-replenish yung 45 days na yun, hanggang April na lang, mid-April or end of April na lang yung supply ng kuryente. So, dapat talaga maalaman, ng kuryente ng langis. gasolina pala. Opo. At syempre, kung walang langis, walang kuryente. Oh. So, dapat talaga medyo ma-alarma na tayo at mag-prepare na tayo just in case magkaroon ng rotating brownouts o kaya rationing ng langis, ng gasolina, ganyan. Kasi tayo rin mahirapan kung hindi tayo mag-prepare. Kasi alam mo, ayoko talaga maging alarmist kung pwede lang. Kaya ganito na yung sitwasyon ngayon di ba? At nakikita mo, napaka-narrow ng response ng government. So, mahigi sana, huwag tayo masyadong umasa sa gobyerno. Tulungan natin yung sarili natin. Tsaka yung mga communities, magpulong-pulong. What can we do para ma-alleviate itong situation na to? Okay, ma'am. Naku, napakarami ko pang katanungin, kaya lang sayang, alas 9:25 na ng umaga. Pero sana po ay makabalik kayo. Dahil gusto ko naman itanong, is this like, ang dami pong mga teorya, na sinasabi nga, parang COVID 2.0 po ito dahil parang we are gearing towards another lockdown 2.0 daw. Pero sa susunod na po yan, pagbalik niyo po, ma'am. So maraming salamat po sa inyong oras, Madam Cora Guidote. Thank you very much. And sa susunod po ulit. God bless. Have a nice day. Sige, You too, ma'am. bye-bye. At ang oras po natin ngayon, ASPM pa rin, 9:26 na po ng umaga. Ang bahagi ito po ay hatid sa inyo ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. At mamaya po, light news naman po tayo konti. Ayan, para may maganda tayong pabaon po sa inyo dahil weekend na. At makakausap po natin mamaya si Attorney Ivan Victor Mendez. Siya po ang General Counsel ng PhilSCAP sa pagbabalik po ng musical version naman ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Yun! Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN pa rin po. Time check po natin. 9:29 na po ng umaga. At kasama po na po natin si Attorney Ivan Victor Mendez. Siya po ang General Counsel ng PhilSCAP. Magandang umaga po, Sir Attorney. This is Ricky. Kasama ko po si Sir Nelson. Good morning. Magandang umaga, Ricky and Nelson. Thank you for having me. Akala ko po, Attorney, ang inyong bungad sa amin ay akapela. Kayo po ba ay kumakanta rin? It's too early to sing. Ito po, kami Pero po. dapat i-define muna natin yung PhilSCAP para maintindihan ng ating mga viewers. Filipino Society of Composers
Authors and Publishers Incorporated. Yes. Ako very curious po ako, number one, siguro pa bago ko tanungin si attorney, gusto kong tanungin si Ka Nelson, talaga Yes. pong kayo po yung talagang masidhing nagtulak para sa topic po na ito. Kayo po ba ay singer, composer, author, ano po ba? Lahat yan sa akin yan eh. Yung pala. Kaya mamaya, napag-usapan na po namin ni Ka Nelson, maririnig niyo po ang kanyang boses. Kaya gagawin ko yun kasi meron akong gusto itanong kay attorney. Siguro umpisa mo na, Ka Oo. Nelson. Kasi ang Phil's Cup, siguro mag-intro tayo ng maikli. No? Ano po ba yung Phil's Cup at ano ang trabaho ninyo? Yes, thank you. Thank you, Nelson and Ricky. So, para lang sa mga hindi nakakaalam, PhilSCAP is a non-stock, non-profit organization. We are called a collective management organization. We've been existing for more than 60 years. So Wow. basically, we're acting as a bridge between the creators and the copyright owners of music and those that want to use copyrighted music legally. So we help creators of music to license their songs and for them to get paid each time their songs are publicly played or communicated to the public. We also help those businesses or users who want to get permission to use copyrighted music for their establishments or for services like digital platforms and broadcast networks. So, ibig sabihin, Ricky, kailangan, kung ikaw ay composer, Opo. magme-member ka ng Phil's Cup. Tapos ang Phil's Cup, sila yung maniningil sa lahat ng mga gumagamit ng kanta mo. Opo. At tama po ba? At Tama po, yes. Okay, paano nyo naman po, attorney, sa Yan. dami po ng mga Yes. singers natin, sabi nga nila, ang Pilipinas daw, ang singing capital of the world. Alam nyo ba, may datos daw, 98% ng mga Pilipino ay magaling kumanta. Ayan, nasa 2% po ako ng mga hindi magaling kumanta. So sa dami po ng talaga naman napaka-talentado mga Pinoy. Paano po nasisiguro ng PhilSCAP na protektado po yung mga karapatan po ng ating mga artists? So we do this. So marami po kaming paraan to make sure that people are aware. So yung unang-una po naming advocacy is to make sure that people are aware of copyright and that there is a need to get permission kung kailangan niyo po ng permiso bago kayo gumamit ng copyrighted songs. So when they become members, we do orientations, for example, for our members to make them aware and let them know what rights they have, what we are administering for them. At the same time, we also reach out to businesses and tell them what permissions they need and also tell them that there is value in the music that they are using in their establishments and that the songwriters behind them, the copyright owners sa kabila po ng mga kanta na to, deserve to get paid. We develop rates. So yung mga rates naman po namin are published online. We kasama po to sa mga binabahagi po namin sa mga businesses so they know what the value of music is in the Philippines. Oo, pero para napakamasalimuot po ng trabaho nyo, Mahirap. to monitor and to Yes. track actually, no? Ano po yung infrastructure ang ginagamit po ng PhilSCAP to actually say na, kaya naming i-track yung kanta mo kung ilang beses ito napapatugtog, kung sino napapatugtog. Meron po ba tayong mekanismo? Yes, definitely. So, unang-una, dapat obviously the song has to be declared. So, kung naging member po kayo ng PhilSCAP, whether as a publisher or a songwriter, yung unang-unang responsibility po is to actually declare to us what your songs are. So, if we don't have the data, we won't be able to protect them for you. So, yung unang-unang process is to tell us what your songs are. And then once we know that, we will track every time those songs get played in different establishments. So there are multiple ways. So maybe I can share like just a few of them. Sige, So attorney. one is it's self-monitoring. So yung unang-una, yung songwriters themselves, they can actually report to us each time their songs get played. So some of yung sa Pilipinas, most of the songwriters are also performers. So sometimes they go to certain establishments, perform their own songs, and if these licensed establishments are licensed by PhilSCAP, they can just give us the set list that they perform containing their songs, signed by the manager, and we can use that to track the plays. So we also use
audio fingerprinting technology. So these, for broadcast, for example, these audio fingerprinting services, they scan what songs are being played on television, on radio, and we generate that data to know if some of those songs or most of those songs are copyrighted music of our members. For digital services, the digital services would also generate report. So sila na po yung mag-generate ng report on ano po yung mga pinatugtog, yung mga streamed songs on their platform. And then from that report, we will check ano po ba yung, we will identify ito po ba sa member natin. And then we claim, and then we get the royalty that is due to the member. Oh. Yun. Kaya dito napapasok yung pagkanta ko rin. Ayan na. Ano po ba? Ayan. Kasi, okay, go ka na. Kaya yun muna dapat intro yun Oo, yun. Dahil hindi ako po pwedeng kumanta. Oo. Dahil naka-monitor yung Philscap. Naka-monitor? Dahil sisingilin ka. Oo. Hindi ba? Ganun ba Tama yun? po ba? Ganun, di ba? Halimbawa, kahit na hindi mo pinatugtog, kinanta mo lang yung mismong piyesa. Oo. Kailangan magbayad ng net 25? Ganun ba yun? Paliwanag nyo. Singilin nyo Kasi sa Ricky. halimbawa po, Pinapakanta niya ako halimbawa po ito. meron po. Attorney, paano po yung mga singing contest? Ang dami po singing contest sa telebisyon. kasama yan. Lahat sila po Yes, kailangan magbayad. lahat Halimbawa. yan. Di ba, Paano attorney? po yung mga international artists? Nakamonitor po ba sila sa mga... Kasama yan. Ano natin dito sa Pilipinas? Paliwanag ba ito? Paliwanag ka, Siya ang attorney. abogado ko yan. Abogado ko yan. So, tama. So, thank you, Nelson, for actually asking that question. So, that's very relevant. No? So, we have a lot of singing contest where songs are performed live. So, there are different types of copyright. So, meron po tayong tinatawag na communication to the public. So, this is yung broadcast. So, if you're broadcasting it, that's one type of copyright. Meron naman po tayong pangalawa na tinatawag na reproduction. So, yung kailangan po ng license. So, if you're going to broadcast performance of a song, kailangan niyo po ng license for communication to the public. If you are going to record that whole series or that production, you also have to get the authority, the permission from the owners of the songs to reproduce it because they're going to create a copy of the song. So typically, sa songwriting singing competitions, there's usually pre-clearing that's involved. So before they even perform it or have the performance to it on television, they have a catalog of songs they already pre-cleared and they have already approached the rights holders kung pwede namin itong gamitin. Ganun pala yun, ano? Hindi ka lang pwedeng basta kumanta-kanta. Halimbawa, Sabi ni Ricky, kantahin ko daw yung nung isang araw, Tapos may ano ko dyan, mayroon akong ending dyan, di ba? Ako ending mo, bawal pala yun. Hingi ka mo ng permit kay Philscap. Nako, ito po, dahil nga magandang bali. Kaya pala lakas ng loob kayo ni Kanya. Sabi niya, huwag ka mag-alala, ngayon ang araw ng pagkanta. Ngayon pala may abogado siyang bit-bit. Ito Hindi po. ba, sir, pagka gano'n, lalo na kung TV network ka, dapat may, hingi ka muna ng... Permiso mula sa Tama po Philscap, ba? tama po? Sa Philscap for communication to the public for broadcast, Yes. pag reproduction naman po, usually po mga music publishers po yung ina-approach po dito. For broadcast. So, Kaya- if you don't know, Sa Kaya- so if you need performance. help actually to like locate the music publisher, you can also contact Philscap so we can connect you. Ito ang problema ngayon, Ano po? Ricky, attorney. Meron ng AI-generated music. Oo. Yan ba ay pwedeng i-copyright nung nag-generate nito? That's a very good question, very relevant as well. So, under our copyright law, and this is similar to most other countries, only works na may human authorship are covered by copyright. So, AI is basically technology. It has no human input unless so if the work, kung yung kanta na yan is just generated entirely based on prompts, let's say you put a prompt, can you make a song that sounds a certain way? This is not copyrighted. So there is no, they usually go into the public domain. Yes. But there is another type of work, which is what we call usually as partially AI assisted. Yes. So in the process of our some songwriters ngayon,
they do have an original input in on a certain work, but sometimes they would ask technology to finish a little some of the work, some of the portion of it. Yes. So to the extent, so the portion, let's say they compose the lyrics fully, that lyrics can be copyrighted. Pero yung mga portion po na AI generated, that is not really, walang participation or significant na contribution from a human author, hindi po siya copyrighted. Ayun. At idadagdag ko dito, attorney. Ewan ko na kung totoo ito. Yung biniral mong balita kanina, Ano? yung traffic enforcer. Yung beat. Hawakan mo ang beat. Hawak ang beat. Hawakan mo ang Totoo beat. po ba na ito ay AI-generated song? Hawak ko ang Sorry. beat. Ay, bawal yun. Baka masingil tayo. Sorry, Nelson. Ayun, yung katahin mo, hindi niya Ayoko. pala alam. Ay, hindi niya alam. Yung, Ayoko No, I know the content. song, Baka but pagbayarin pa ako. video. yung viral ngayon na Mga ano hawak, nga. Sige nga, kanil sa paano yan? hawak ko ang jeep, hawak ko ang... Ay, very So smart. Ang galing ginamit ni po siya, ginamit po siya in a viral video. Opo. Yung original So, song. ayan po. And Oh, it was- yan. Nakikita. Ayan, pakinggan niyo po, attorney. Uy, baka magbayad tayo, ASPN, ha? Nag-pills cup naman tayo. Mag-kills cup Oo. naman tayo. So, kung ano po, so that maybe to understand this better, we can think about this as AI work that is using an original recording, no? So, if there is an existing song na reproduce in AI, technically, if this is just made by prompt, it has no copyright. Pero iba po yung tanong na meron po bang permission Tsaka from kung may-ari from the owner of Yes, that oo. that work to Oo. actually train the AI technology on that work and to create an output based on that work. So that's another problem altogether na we would like to shed a light on as well, because for AI technology to be able to create outputs like this, they have to train. Kailangan po nila mag-train on data, including music. So kailangan po yung music na yun had also been permitted by the songwriter By the people. owner. Ito naman po, attorney, dahil nga po ang dami na pong content creators ngayon, halimbawa mga TikTok, lalo sa TikTok, di ba, marami pong kumikita dahil po sa pag-upload nila ng mga sayaw or ng mga kanta. Sila po ba din ay kailangan din magpamiyembro din po ng PhilSCAP para makagamit po ng mga halimbawa kanta, mga music na gusto nila gamitin for their content? So, typically sa music industry and also in tech, like social media platforms, usually the social media platform themselves secure the license. So, typically, pag social media and they have an audio library na pwede po kayong mag-select ng kanta, what they do is they already try to clear it. So, they negotiate, get licenses from the holders to stream it on their platform to make it safe for their user to use. Attorney, what I mean is, for example, halimbawa po, hindi ko pipiliin doon sa library. Halimbawa, ako mismo yung kakanta, kasi viral siya. Gusto kong mag-viral din yung aking content para kumita rin ako as a TikToker. Kailangan, pwede po ba akong parusahan pag ginamit ko po ito ng walang permiso? Yes, it's actually the same principle. So pareho po siya sa audio library and also for all the musical works that probably can be played on the platform. So ang mga social media platforms, they usually get a blanket license para po ma-cover yung mga wala sa audio library. So protektado po yung mga TikTokers natin yan dahil alam naman natin ang daming rumaraket dyan. Ito pa, may phone-in question po tayo. Attorney, totoo po ba na kapag halimbawa nagpasa ka ng 100 kanta, 20 lang daw po ang papasa after maghintay ito? Masakit, 2 buwan daw po? Papasa daw po sa PhilSCAP. Ito phone-in question po sa atin. Out of 100, 20 lang po daw yung kumbaga ma-approve. And this is after waiting for 2 long months. Totoo po ba yan? Okay. So we do have, siguro before I go there, yung general process po namin is we have a declaration process for songwriters or our members. So they do that through a manual form. They can either do that through by submitting a form of the work. They can also do that by using our portal.
So when they are declaring songs, we require them to also indicate if meron po silang writers, collaborators, or music publishers that share on that particular song. So if that is the case, we have a notification process. So I think we try to make sure kasi the registration is accurate. So if there are other parties involved, usually they get notified that there is a declaration on this certain song, and we try to get a confirmation. So if may inaccuracies in some of the declarations, that could happen because they will have to talk among themselves on the sharing. But it's really wala namang ganong process na 20 out of 100 when they make a declaration. It might be the case that there might be something to verify in the declaration if there are other parties involved. Okay. Ito naman po, marami tayo talagang interesado, no? Dahil nga sabi ko talaga, music capital po ang Pilipinas ito. Another phoning question po mula sa ating mga taga-subaybay. Regarding transparency and reporting naman po, paano niyo daw po pinapakita sa songwriters yung breakdown ng kanilang kinikita mula po sa iba't ibang platforms? And personally, ang tanong ko po, dahil usapang pera nga ito, ano? Halimbawa po ako, magpapamiyembro po ako ng PhilSCAP. Ano po yung maaasahan kong kita rin naman? Paano Diba? kinikwenta? Oo, di ba? How do you- Ako po ba ay magiging parang Beyonce? Ganyan? Or magiging Beanie level sa po ba ako kapag may successful po ako na komposisyon? Yes, okay. So I'll answer I think those are two questions. So Yes, sir. unahin ko muna kung paano ba siya Yung transparency. Paano the pinapakita? transparency. Yes, sir. So we have distribution schedules. Those usually every quarter we distribute royalties, and every time we distribute royalties is may kasama po siyang statement, so breakdown of where the royalties are coming from. So in the statements, you can expect to find yung pool, or meaning anong category nanggaling yung royalty. So ang royalties po namin, we divide them depending on category. So if nanggaling siya sa broadcasts, we declare it separately. Kung nanggaling po siya sa digital platforms, we also declare it separately. And if it comes from concerts or restaurants or hotels, for example, it's also divided per category. It also indicates where the territory, where you're getting it. So if galing po ba siya sa mga paggamit in the Philippines, we also indicate that. Is it coming from usage of your work in foreign territories? We have affiliates who collect there for us, so it will also show sa statement nyo if you are collecting this from outside the Philippines, for example. And also, it will indicate, nakalagay po yung relevant period kung kailan siya pinatugtog. Let's say, yung royalty is related to sa pagpapatugtog in the fourth quarter of 2025. It will also show in the statement. The digital platforms are also indicated there. So if it's coming from Spotify, for example, or YouTube, or perhaps Netflix, it will also indicate in the period that is being collected and paid. Okay. So magkano pong kita ko? Pwede po ba ako maging milyonaryo na? So, ayun, so that's another thing. Gaano po kadaming plays dapat ma-achieve ko? Ayan, para matawag akong blockbuster or box office musician. Yeah, so actually there's really no fixed amount of plays because this gets computed usually depending on the usages per quarter or per year. So how do you know like if you're gonna earn a lot? So we have different ways to calculate and allocate royalties. So as I mentioned earlier, Ricky, diba? So meron tayong iba-ibang categories. So iba-iba rin yung pag-allocate per category. So for digital platforms, for example, it could be based on number of streams or based on number of times it gets synchronized. In sa broadcast, it could also, if it is part of a series, let's say it's part of a television series, we also have a point system depending if it's a feature music, if it's a theme music. And then for general categories like offline, like performance in live concerts and performance in hotels, restaurants, depending naman po ito sa public playing. So ilang beses. So it's based kung gaano karaming beses pinatugtog
So usually, that's generally the rule. And also the nature of the music involved. Is it the main theme, if it's in television, or yun. So those are usually the parameters. Ito naman po, may katanungan dito. Siguro, composer ito. Mayroon daw nag-compose ng song, dalawa sila. Kaya lang yung isa ay hindi na nagpakita o nawala na gustong gamitin ng yung song or music. Paano pag na-monetize na? Paano, ibig sabihin dalawa yung gumawa, pero yung isa wala na? Nag-MIA, missing in action. Nag-MIA. Paano po gagawin? Paano? Okay. So this actually does tend to happen po, no, nangyayari siya. So generally, siguro before I go there, we would advise the songwriters that we usually try to tell them it really would be for your best interest na pagkatapos nyo gumawa ng kanta, that you divide and make sure that you have a sharing na pinag-agreehan ng parties. Pero pag nangyari na sometimes nakakaligtaan, sometimes hindi na napag-uusapan, in those cases, yung under copyright law, yung rules of co-ownership will apply. So in those cases, if you are talking about two songwriters, two people who contributed in the song, it could be split under the law into half-half, 50-50. Okay. Ito naman po, attorney, ako curious din ako dahil malapit na po eleksyon. At alam naman po natin, di ba, yung mga, mga jingle nila. Campaign jingle. Oo, maraming gumagamit po ng mga kanta, no? Siguro po kung ako, feeling ko magagamit yung aking na-compose na kanta, pero... Melody karaniwan yan eh. Yung melody, tapos binabago yung lyrics. Kaya nga, ang talino ni Kanye Nelson kanina, hawak ko ang jeep. Kasi hindi pinalitan niya ng isang letra, no? Siguro po, ano po yung mga guidelines po natin siguro sa ating mga kababayan na gusto rumakit? Kasi alam ko rin marami rumarakit tuwing eleksyon, gumagawa ng mga jingle, ayan, ma-out para sa mga jingle. Ano po yung siguro guidelines natin para hindi po sila makasuhan at hindi po sila magkaroon ng fines and penalty? Yes. Thank you so much for asking that question because it's really very, very important for people who are running for public office to be the first to comply. So, marami pong pag-jingle ang pinag-uusapan po natin, marami pong type ng paggamit ang involved. So, una, usually if gagamit po kayo ng copyrighted or something that exists already, so kung ibabaguhin niyo po siya, so meron po kayong i-modify na lyrics, or it is called a right of adaptation or transformation. So, you need to get a license to adapt or to transform the work. So this is a separate license. If you are going to reproduce it, meaning you're going to make a recording of that new jingle and you're going to put it on audiovisual materials like advertisements, you now need what we call a reproduction license or a synchronization license. And then kung papatugtugin nyo naman po ito, like recording the vehicles or in campaign events that you have, you now need public performance license. So at least, so tatlo po yung kailangan po natin isipin. Pinapatugtog po ba natin siya? So kailangan may public performance license. May binago po ba tayo dun sa kanta? Then we need a license to modify that song. Are we going to record and reproduce it or put it in a visual? Then kailangan po natin ng reproduction or synchronization license. At lahat ng ito ay pwedeng sa PhilSCAP kunin. Tama po ba? Yung public performance, definitely we can grant that. Yung modification and yung reproduction, typically you get that from the music publisher or yung songwriter himself or herself. So, but pwede naman po namin kayo i-connect because we also have some, if these are our members as well, we can ask, we can try to connect the parties involved so they can talk about it and get the permission needed. Ako, yan, napakagandang guidelines niya, kaya pala nakasloob. Akala ko pa naman, magko-concert na si Sir Nelson Lubao Waka ngayon. muna na lisensya. Ang binitbit, abogado niya, kaya pala talaga masidi ang pagnanais niya na makag-guest ka ngayon. Pero maraming salamat po, Attorney Ivan, dahil po talaga marami pong kailangan marinig kung ano ba talaga yung mga do's and don'ts, lalo na nga po
Again, ang dami pong gumagamit ng mga kanta. Yes. Tapos again, marami po tayong mga musicians, composers, hindi nila alam yung kanilang karapatan pala. Na pwede pala sila maprotektahan ng mga organisasyon katulad po ng PhilSCAP. Kaya kung ako sa inyo, kung kayo po, magmembro na kayo para maprotektahan kayo. Maraming salamat po, Attorney Ivan Victor Mendez mula po sa PhilSCAP. Happy weekend, sir. You're welcome. And yes, thank you. And magandang umaga po. Good morning po. And time check po muna tayo. It's now 9:54 in the morning. Balik po tayo sa ating mga balita. Iniulat ni Department of Finance Undersecretary Carlo Adriano sa Senate Ad Hoc Committee on the Middle East Crisis na malamang na sa kalagitnaan na ng April maglalabas ng utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspendihin o bawasan ang fuel excise tax. Ayon po kay Adriano, nakataktang magpulong sa susunod na linggo ang DOF Technical Working Group at ang Development Budget Coordination Committee para desisyonan kung ano ang irerekomenda ng Pangulo. Suspension ba o pagbabawas? Sa April 13 ang deadline para dito. Nilinaw naman ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na magiging epektibo lamang ang batas para sa emergency powers na ito ng Pangulo matapos ang 15 araw mula sa pagkakalathala nito sa Official Gazette o sa anumang pahayagan na may general circulation. Alinsunodaan niya ito sa Civil Code na nagsasabing may grace period bago ipatupad ang isang batas. Matapos ang anya ang 15-day grace period, pwede nang amyendahan ng Kongreso ang batas. Tinutukoy din ng pamahalaan kung magkano pa ang ibabawas sa fuel excise tax. Pinuri naman ng mga business groups ng Pilipinas ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang executive order na magbibigay sa kanya ng pansamantalang kapangyarihan na bawasan o suspendihin ang fuel excise tax. Pinuri din ng Philippine Exporters Confederation Incorporated bilang napapanahong policy tool para pahinain ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa mga manufacturers, logistics providers at mga consumer. Naghayag din ng suporta ang United Port Users Confederation of the Philippines Incorporated ng suporta para dito at sa pagdeklara ng pamahalaan ng State of Energy Emergency. Makatutulong nila ito sa pagpapatatag ng gasto sa logistics at sa pagpapanatili ng competitiveness ng kalakal ng Pilipinas. Pinuri rin po ng American Chamber of Commerce of the Philippines ang hakbang bilang isang proactive step. Naghayag din ito ng suporta sa whole-of-government approach ng pamahalaan. Ipinahayag din ng Financial Executives Institute of the Philippines o FINEX ang suporta sa layunin ng pamahalaan na matiyak ang patuloy na supply ng langis at kuryente, mapangalagaan ang mga kritikal na serbisyo at maprotektahan ang mga vulnerable sectors sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport. Nanawagan din ang FINEX ng transparency sa emergency fuel procurement. Kabilang na po dyan ang kamakailang inanunsyong pagbili ng diesel na nagkakahalaga ng 20 billion pesos. Samantala, kinumpirma naman ni Yusek Castro ang pagdating sa bansa ng barkong may mahigit 700,000 barrels ng crude oil mula po yan sa Russia. Dumating umano sa bansa noong Lunes ang Sierra Leone flagged na barkong may pangalang Sarsky na may kargang high-quality crude mula sa EPO pipeline ng bansang Russia. May mga ulat rin na tinanggap na ito ng Petron Corporation, ang nag-iisang oil company sa Pilipinas na nagpapatakbo sa ating sarili nitong refinery. Yan na nga. Pero yan, paalala po, no, hindi pa sure kung full suspension o pagbabawas lang po yung mangyayari po sa ating mga tax. Wala pa po. Abangan po natin yan. Nagsagawa naman po ng backtracking ang Quezon City Police District para matukoy ang driver ng isang sports utility vehicle na tumakas matapos pong magpapultang sa isang gasolinahan sa Balintawak, Quezon City. Ay sa bantay ng gasolinahan, umabot ng 5,196 pesos ang bill po ng driver para sa pinakarga nitong diesel. Talaga naman basta na lang niya itong umalis matapos makargahan ng sasakyan. Sinubukan pang habulin ng bantay ang humarurot na SUV. Kitang-kita naman po sa CCTV ng gasolinahan ang buong pangyayari. Nagpapultang, hindi nagbayad. Aray ko po. Talaga naman. Ganyan na kahirap ang buhay talaga, no? I mean, ako naniniwala po rin po ako na likas na mabuti ang tao. Pero sino ba naman ang gusto magnakaw? Sino ba naman gustong magkaaberyan? Yung tao na yan, kahit na walang krisis, ganyan na yan. Ganyan na yan. Ito naman po. Tatakas yan. At syempre po, no, again, sama-sama po tayo sa krisis na ito. No? Hindi lang po dapat maging makasarili tayo. No? Katulad ng mga malalaking kumpanya ng langis. Pwede naman po kumita, pero sana wag sa panahon ng krisis na lahat po talaga tayo ng Pilipino ay naghihirap na sa ating buhay ngayon. Dahil na lang natin sa
kanta-kanta, ha? Katulad po Nung na, isang araw. nagmamaneho sa... Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Aking nakita. Ayan na. Dalagang saksakan ng Ganda. Hindi, joke Ayan, lang. Nambait lang, mabait lang. Sabi nga nila, Malakas ang loob natin, wala nang pills ka. wala nang pills ka. At saka pwede kaya chinap-chap natin. Hindi na, pwede Hindi na. na pwede na yan. Tsaka okay na yan. Naka-fuse cap naman ang Net 25. Buti na lang talaga ang Net 25. Ayan. At Talaga ito na po, 9:59 na po na umaga. Uy. Ang sampayan na po Friday, ating Friday. pong pinulsuhan. Paano ka makikiisa sa Earth Hour bukas para Ayan na. sa kalikasan? Paano nga ba? Facebook comments. Okay, sabi po ni Uno Icons, bike na lang ang gagamitin ko o kaya maglalakad na lang sa halip na mag-drive. Oy, sabi naman ni MJ, magpapatay ng mga ilaw at yung pang appliances sa bahay sa loob ng 1 oras. Samantala, sabi naman po, ay wala na, yun na. Ikaw, ang sabi nyo? Happy birthday to Brother Louis Manansan of lokal ng Malabon. Ayan. At Ricky? Ayan po. At syempre po, tandaan po natin na dito po sa ASPN, mahalaga po ang inyong palagay. Ayan. Ayan, mayroon pa pala. May humabol po. Meron pa. Syempre, mula po sa distrito ng Cabanaba, lokal ng Malabon City, distrito ng Cabanaba, happy birthday po kay Brother Louis Manansan. Ayan. Mula sa kanya maganda Aha. at mabait na asawa na si Del Arceo Manansan at kanyang mga anak, manugang mga apo at sa Pogi. Aba kasi, sa Pogi ba talaga? Tayo ang magsabi ng Pogi, Oy. baka hindi Pogi. Pogi yan. Pogi ba Kilala si na ko Sam? yan eh. O, Kasami Pogi Jimenez Sam. eh. Ay, para sa Oo. akin po, tandaan nyo lagi, Talaga. ang ganda po ay hindi lang dapat sa labas. Saan Yung ba? dapat ang pinaka-importante Yo. ganda ay ang ganda ng ating mga puso. Dahil kahit Ayan. minsan ang hindi maganda sa panglabas, yun ba? Ako, hindi ko sinasabi ako ay maganda panglabas, pero ang alam Yun ko lang. maganda, pusilak ang puso. Kaya nagiging cute sa Yo. inyong paningin, ha? At tanda po dito sa ASPM, mahalaga po ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ang paghanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat isyong napapanahon, pati po kayo na diskusyon. Sabi nga ni Pat P, tandaan ang buhay, hindi Bakit? ho patagalan, ha? Bakit Kundi ayaw yan mo eh, kunwari sa'yo? pasarap, ha? Lagi- Kaya sulitin mo ang pagkain araw-araw. Tawanan ng problema, food trip, araw-araw gumala at gumawa ng mga importanteng alaala. Oo, importante yan ha. Importante. Kasi hindi dapat magtipid po tayo. Again, ang ating po mga lakad, subukan po natin na maging mas masinok tayo ngayon. Oo. Dahil nga, sabay-sabay po tayo dapat umahon mula sa krisis na ito. At happy weekend po sa inyo lahat. Happy weekend! At siyempre po, abangan niyo po kami ulit sa Lunes. Dito pa rin sa, sa palagay niyo. ESPN. At susunod na po ang Kada Umaga Girls at mamayang alas 9:30 po ng gabi, Mata ng Agila International at mamaya po 4:30 p.m. sa ganang mamamayan. dito lamang sa Net 25. Happy Weekend! Yay!